Ang dahil sa aksidente, naputulan ng mga paa si Ronnie, 16 na taon nang nakakaraan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng kanyang mga paa, mistulang naglaho na rin ang pag-asang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Dinatna ng aming team si Ronnie na naghuhugas ng pinggan sa kanilang tahanan sa Maynila. Maya-maya, kumilos na siya, paakyat sa kanilang hagdan. Dito, napansin agad namin ang diferensya. Putol ang kanyang mga paa. Labing-anim na taon nang nakakaraan, may mga paa pa si Ronnie. Naghahanap buhay siya bilang karpintero at welder sa probinsya. Dala ng kagustuhang umasenso, nagdesisyon si Ronnie na lumuwas pa Manila. Hindi pa po ako na-aksidente nung nasa province pa ako work pa din ako ng kakarpentero din po, welder. That time na yun. Tapos, yun nga po, mababa po yung sahod sa province po. Naisipan ko po lumuwas ng Manila nun para dito po mag-apply ulit ng trabaho. Sa Maynila, agad na nakuha bilang driver si Ronnie. Mahirap pa rin. Ngunit kahit papaano, naramdaman ni Ronnie na gumaan ang kanyang pasanin. Unang pasok ko po sa Manila din ng truck driver. Sa Los Cargo po muna ako napasok noon. Then humina po yung biyahe namin noon. Tapos lumipat ulit ako ng company po. Pangalawang company din para. Yun na nga po ng container van po yung pangarga namin. Hanggang noong February 3, 2009, biglang nagkaaberya ang minamanayong truck ni Ronnie. Pag-apply ko ng preno, wala po talaga, hindi na kumapit yung ano. Kaya tumuloy-tuloy po mulusok yung truck pababa po. Yung ginawa ko po, that time na yung rinampak ko na lang po Center Island para wala na po ako madamay na iba. Sa desisyon niyang magpakabayani, higit pa sa sugat at galos ang tinamo ni Ronnie. Nung aksidente na po ako naman that time na yun, tagal pa po kasi ako na-rescue noon eh. Bago nadala sa hospital po noon, mahigit pa isang oras. Bago pa ako na-rescue. Din po nung dumating na yung ambulance, that time na yun, kala ko nga po wala po akong tinamong sa katawan ko eh. Kasi wala naman po akong wala naman akong gas-gas dito sa mukha, sa katawan. Talagang yung paalam po talaga yung daanan po. Naipit, nadurog po yung dalawa eh. Sinabi naman po agad sa akin ng doktor na wala na daw talaga pong pag-asang maibalik pa yung pako. Sa isang iglap, hindi lang isa, kundi 2 binti ni Ronnie ang naputol nang dahil sa aksidente. Agad napasugod sa Maynila ang mga kamag-anak ni Ronnie. Nung time na po yun, ma'am, nasa Bicol po kami. Tapos po, bigla na lang pong may tumawag po sa amin, taga East Avenue Hospital po, na sinabi po sa amin na nandoon na po nga yung kapatid namin sa hospital kasi na aksidente. Tapos po, nung nalaman namin, una pong nagpunta dito ako, sumunod po yung magulang ko. Sumunod naman po yung kuya ko. Ay pagdating ko po doon, nung nakita ko po siya na wala na nga po yung 2 paa niya. Sobrang iyak ko po nun dahil naawa po ako sa kapatid ko dahil ang taas niya talaga po nung nakita ko sa hospital ng parang 7 years old na lang yung pagkahigaan niya kasi na nga yung niya, paa niyang 2. Matapos maputulan ng mga paa, hindi pa nagtatapos ang kalbaryo ni Ronnie. Kinailangan pa kasi niyang magpalakas sa loob ng 2 buwan. Bumalik ng Bicol si Ronnie sa pag-asang makapiling ang kanyang asawa at mga anak. Yun nga lang, May asawa naman po ako, kaso nung that time na na-aksidente po ako, nagkahiwalay po kami ng asawa ko. Nawalan po kami ng communication that time na yun eh. Hanggang po hindi ko nakakausap naman po yung asawa ko tapos yung anak ko. Siguro po kasi may panibagong pamilya din po siguro yun. ngayon, balik Maynila si Ronnie. Pinasok ang lahat ng pwedeng trabahuin kahit limitado ang kanyang kilos. Pero nung
na-aksidente po, nung naka-recover na po ako, nagkaroon din po ako ng work nun. Sumikap din ako, nag-carpenter po, welder, gagawa ng mga grills sa province. Then, pag wala pong tanggap na trabaho, focus din po sa mga appliances, nagre-repair po. Kaayos din, shoes repair din po. So, hindi sila makapaniwala. Na-aksidente nga ako, nawalan ako ng paa. Tapos din siguro iniisip na nila, baka hindi ikaw makapagtrabaho yung papa nila. Kahit papaano, gamay na ni Ronnie ang kanyang sitwasyon. Ang mga bagay na hindi kaya ng kanyang mga kamay at braso, ginagamitan niya ng mga upuang monoblock upang magparuot parito. Proud po talaga ako sa kapatid ko kasi unang-una po kahit wala na po siyang paa, talagang malakas po ang loob niya. Hindi po siya nawawala ng pag-asa na kahit ganyan po nga ang kalagayan niya, talagang hindi po siya sa amin na yung tuluyan na umasa. Alam ni Ronnie na sa kondisyon niya ngayon, mahirap ang kanyang inaasam. Subalit, tiwala pa rin siya na balang araw, masisilaing muli ang kanyang mga anak. Nagpapalakas po sa akin ng loob yung dalawa ko pong anak. Kaya that time hindi po ako nawawala ng pag-asa. Tuloy lang po yung buhay. Hanggat sabi nga po yan, hanggat may buhay, may pag-asa po. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, pursigido si Ronnie, napaunlarin pa ang kanyang buhay. Kaya naman, ang ating aksyon at tulong susunod na dito sa kapatid mo. Higit pa sa sakit ng maputulan ng mga paa, ang lungkot ng maiwan ng mga mahal sa buhay. Pero ngayon, sa tulong ng kapatid mo, handa na siyang bumangon muli. Kupas na ang litratong ito na hawak-hawak ni Ronnie kahit saan siya magpunta. Halos hindi niya ito binibitawan. Ito na lang daw kasi ang kanyang pinanghawakan sa dalawang anak na nawalay sa kanya mula nung maputulan siya ng mga paa. Ang kapatid niyang si Alma, hindi mapigilan ang sarili na mahabag. Nalungkot naman po kami sa nangyaring yun. Kaso naman po, naintindihan mi naman po yung mag-iina kasi siguro po nung gustuhin man nilang umuwi sa Bicol, siguro po naisip din nila na paano na kaya sila masusuportahan kasi yung unang-una, yung kapatid namin nga wala ng paa, hindi na makapagtrabaho ng maayos. Yun siguro po ang naisip nila, kaya po yung hindi na po sila sumunod doon sa kapatid ko. Bit-bit ni Ronnie ang larawan ng pumasok sa simbahan para magdasal. Isa lang naman ang lagi niyang panalangin, ang mayakap muli ang dalawang mga anak. That time po yun, galing pa ako ng Quiapo Church po noon, ma'am. Then pagkatapos ng Mass po noon, paglabas ko ng simbahan, yung nga po naglakad-lakad na po ako. Doon na po ako luman sa gilid po para hindi nakakakuha ko maipit doon sa siksikan doon sa mga tao. That time na naglalakad po ako noon. Hindi ko naman po alam na may nagkukuha pa sa akin pula ng video po ng time na po yun. Nalaman ko lang po yun, nung may lumapit sa akin pong Good Samaritan din pong nakapagsabi sa akin na yun nga daw po, nasa TikTok nga daw po yung video at nag-viral na nga po. At sa pamamagitan ng mga bidyong ito ni Ronnie, nakarating sa inyong lingkod ang kanyang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyo pong cash assistant po. Maraming salamat po, Sir Idol Rapitol po. Malaking tulong na po ito sa akin kasi maraming salamat po. God bless po. Bakas kay Ronnie ang saya sa bawat ayuda na ibinigay ng aming team. Ngunit aminado siyang mas gusto sana niyang ihiling ng tulong ang paghahanap sa kanyang mga anak. Para po dun sa anak kong dalawa po, baka makita niyo ako sakali dito sa interview po sa akin dito sa TV5 po kay Sir Idol Rapitol po. Baka ito po yung way para makita ko po ulit yung dalawa kong anak.
Kung napapanood mo muna ito ngayon, please lang naman pakita mo naman sa akin ka yung dalawang bata. Hindi na yung darating na past vlog. Makikita ko lang yung dalawang bata. Masaya napapanood naman natin. Please lang po.